May kababayan tayo nag-share sa kanyang Facebook post na si Miss April Joy Gutierrez tungkol sa experience nila sa Clark Custom noong July 16, 2024. Biyaheng Bangkok, Thailand, pauwi sa atin sa Pilipinas at lumapag sila sa Clark International Airport. Dahil hinarang ang bagahe nila na naglalaman ng mga damit na nabili nila sa Thailand. Ang sabi ni kabayan sa kanyang post ay 5 silang nag-travel. At nung pauwi na sila sa Pilipinas ay may dala silang 3 luggage or katya na nagkikilo ng 20 kg kada isa. At ayon nga sa kanila ay dahil nga napakamura ng mga damit sa Thailand ay namili talaga sila ng marami. Without thinking daw na mapagtitripan sila ng taga-custom sa Clark International Airport. Dala-dala daw ni Miss April ang 5 hand carry baggage nila at cleared na siya. Pero yung mga kapatid daw niya ay doon pinapila sa dulo malapit sa customs. At ang sabi ng taga-customs ay kailangan buksan ang maleta nila o yung bagahe dahil nga may markang X ito. At sinabi pa ng taga-customs na kailangan nila magbayad ng 3,500 pesos bawat maleta dahil sinabihan sila na online seller sila. Ngunit sinabihan nga ni Miss April ang taga-customs na hindi naman sila online seller. At kahit buksan pa daw yung bagahe nila, ay kasya sa kanila or sukat sa katawan nila yung mga damit na daladala nila. At hindi nga daw aabot sa 50,000 peso ang daladala nilang 5. Lalo na't alam din daw niya na ang allowed lang dalhin ay worth 10,000 peso. Sabi pa nga ng taga-customs na sa NAIA daw ay 5,000 pesos ang pinapabayaran kapag ganito. Pero dahil nga daw pareho silang Kapampangan, ay 3,500 na lang bawat maleta ang pinapabayaran sa kanila. What? At dahil nga pinipilit ng taga-customs na online seller sila na kahit hindi naman, ay tumaas na daw ang boses ni Miss April, dala na din ang pagod sa biyahe. At may lumapit daw na isa ring taga-customs at sinabing hayaan na lang daw sila. At sa huli ay nakalabas naman sila na wala silang binayaran. Dahil guys, kung totoo naman na hindi kayo online seller at binibintangan kayo nito, ay kailangan nyo talaga ipaglaban ang karapatan nyo. Hindi yung kung ano na lang yung sabihin ng customs officer, ay yun na yun. Ewan ko ba sa mga taga Clark Customs, napakarami nagsishare na napakaraming issue ng ganito. Yung iba daw ay pinagbayad pa ng 10,000 peso. At yung iba naman daw makasigaw sa mga OFW at sa mga pasahero ay wagas. Samantalang tayo dito sa ibang bansa ay nire-respeto tayo ng ibang lahi. Pero pagdating sa sarili nating bansa, ay ganito ang trato nila. Matatandaang sa Clark Customs din nangyari yung viral iPhone video na hinarang sa isang OFW na galing dito sa United Arab Emirates. Yan o, kakayandala. Kakayandala din padala. Adwa kayo mo padala, tita, ika mo po pay Pearl. Pearl, sinasabat yung yung padala mo. Kami sinasabat ha? So, anong tawag dito? No-hold lang kayo. Ino-hold yung mo. Iyan lang naman, ayan, Ano po, kasi kumbaga, pero akong nito, pinautang ko lang ngayon para ipadala na sa pinautang ko lang. parang tinig mo na yung responsive. Ako sinali kanini, credit card. O, ini magkano yung ini kanina? 400 dirham yan ini. 400 dirham. Kasi opo yan mo. Opo yan ini. Peso, wala yamang 10,000 ni. Wala yamang 10,000 yan. Tita, pakisend ka ko yung resibo. Oo, kasi, di ba sa ating mga Pilipino, di ba pag nagpadala, Declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nanggaling. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan, Oo, so anong ibig mo sabihin yan? nakalagay dyan. So nanong buriyo ko nanyo rene? Rempi pagpagalan me ko nanyo la? Ko. Magwabra kaming masalese kay ba't kanyan? Naka-live ako. Ma'am, bawal po yun, ma'am. Ay, hindi bawal. Marami ako nakikitang. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang post ng kababayan natin para mabasa nyo rin. At kayo na ang bahalang humusga.